Pinapaan sa pilo. Ay, ito ka kung silang bantayan. Sige, halika dito. Sige! Lalabas. Baliktad. Dito dali. Lalabas ka sa kakak. Good afternoon, Mayor. Mayor, pwede yung video po? Oo naman. Sige po. Salamat po. Ako pala si Lorenzo. Si Gab. Sigab, Lorenzo. Yes po. From San Beda po. Bali po, Vice Mayor, mag-interview lang po sa inyo sa best practices po sa Angono. Siyempre po, sa Angono, daming awards para nakikita sa may plaza. Bali po, yung itatanong ko sana sa inyo, best practices po sa Angono. Una po, regarding po sa environmental sustainability. Pangalawa naman po ay tungkol sa local good governance po sa dito po sa ating bayan. Okay. Okay, sige, Gab, ano, Gab. Okay. Bilang pagsimula, magandang hapon po sa inyo, Mayor Vice. Sige, Gab, okay. Magandang hapon sa iyo. In pursuance po sa aming public administration class, I am honored to conduct today's interview in fulfilling data related to our applied research para po sa best practices in the local government units. So, una kong tanong, Angono Rizal is a very highly distinguished and awarded municipality. In line with these achievements po, what were the projects, practices, or legislation, yung mga proyekto po, or any batas po, or mga ordinansa na made it possible for Angono to receive these awards? Specifically po, nakita ko po ito sa may plaza sa labas. Yung Yes Champions Seal of Excellence Award para po sa may environmental sustainability. And then yung mga Gawad Galing po awards po, pati po yung Seal of Local Good Governance yung 2021 para po sa may good governance. So, ano po yung para mga pinaka most distinguished po na practices? Or Sa good governance, siyempre, Seal of Good Local Governance. Ito yung ating DILG barometer na ito ay nagko-comply doon sa mga indicator ng isang performing local government. Now, nagko-comply kami doon sa mga, let's say, sa Seal of Good Local Governance. Isa dito financial housekeeping. So, yung mga nararapat na indicator na sinasabi nila para i-comply ng mga LGU ay nagagampanan natin. So, isa yun, sa financial housekeeping. At yun, may mga barometer. At pangalawa, yung ating mga environmental concern. Nagpe-perform tayo. Let's say, yung waste management. Sa waste management, ay yung dating basurahan, we transform it into, instead of open dump site, kinontrolled, then after control, ginawa siyang eco waste processing park. Na yung mga basurang dinadala doon, sinesegregate na. At meron tayong mga batas sa Republic Act 646 na pag pinaghiwa-hiwalay mo ang basa at saka ang tuyo, ay nagko-comply ka. Pinaprocess mo ka. Yung ibang mga pwedeng pakinabangan, nagiging bote garapa na ibebenta sa mga junk shop. Yun namang dating basurahan, ilinis, ginawang gardening. At yung mga basang basura, ginagawang compost para doon sa gardening. Imbes na nagkalat yung mga dumi doon sa Barangay San Isidro sa may Puso Garden o sa Sitio Labahan, kinonvert siya na isang
eco-waste park or garden with processing center of solid waste. So, integrated solid waste management. At binigyan mo pa ng hanap buhay yung mga sorter at kada truck ng basura na nagdadala dyan sa processing center na yan ay yung mga residual na natitira, yun ang dinadala sa murong. Pero yung pinakikinabangan ay nagiging pera. Yan yung may pera sa basura. So, at the same time, na-maintain yung cleanliness ng palibot at mula sa bahay, segregation sa bahay, segregation sa truck, at segregation sa MRF. It's more on compliant tayo doon sa Republic Act 9003 na dito ay pinag-uutos na mag-segregate at kung ang basura mo ay lumiit, ibig sabihin, nakatipid ka pa ng iyong aarkilahing dump truck, 10,000 isang dump truck, plus tipping fee, mga 13,000 and 12,000 gano'n. Ibig sabihin, kung tayo ay may biyaheng 20 isang araw, at nakakatipid tayo ng 50%, 10 na lang. Nakatipid ka na ng 100,000 o 15,000 sa isang araw, and at the same time, nakapag-result ka pa into a productive waste management. Yes. Ayun. Tapos, kung meron pang ibang residual ng mga plastic, yung wholesale, hinahakutan tayo ng 2 dump truck na 1,000. So, nakabawas ka pa ng another 25,000 sa 2 truck. Nakatipid pa. So, kung ito ay tutuparin natin ng 20 truck isang araw, ay pumapatak tayo na meron tayong mga sa 10 ay sabihin mga 13, 130,000 to 160 sa 20. Natitipid natin kalahati or more than kalahati. Kung 8 na lang ang biyahe mo isang araw, edi ikaw ay meron na lamang ng mga almost 100,000 compared to sa 260,000. Nakatipid ka na, segregate ng basura, pinakinabangan pa ng tao, at ang dati mong dump site, naging processing center part pa, eco-waste garden pa. Yung lugar po doon po sa may sitio na ba? Sitio na pa. Okay po. Ay, hindi po ba yung merong parang spring po doon, di ba? Sa loob naman yun. And at the same time, na-preserve mo pa ang spring, wala nagkalat na basura, malinis, may relocation site pa. Opo. Nga po eh. Isa pa pala yun. Ang galing. Kasi po pag napapadaan din po kami doon, papunta po mahabang parang yung sitio Labahan. Nakikita po namin, napapadaan po kami ng dali namin eh. Kasi nakatira po yung lolo namin doon sa may pueblo, so napapadaan po talaga kami doon. Talaga nakikita po namin yung yung epektibong environmental parang segregation process, diba? Kasi doon po doon sa may bundok na yun, kung matatandaan ko po, meron po doon dump site. Dati, Yes po. Meron po dump processing center na. Opo. Meron po parang mas lumumog yung kalsada, mas naging malinis din po. Nagkaroon pa ng hanap buhay. Opo. Nagkaroon pa ng income generation po doon na pangyayari. Bali po, ano po yung tawag sa project na ito na ginawa ng environmental sustainability. Environmental sustainability. Mula ito sa bundok hanggang dagat. Ang mamanage ng ating bayan, hindi lang ito sa lansangan ng kabayanan. Ang basura ay nanggagaling at ang pagka-degrade ay nagsisimula sa kabundukan papunta sa tabing dagat. Kaya mapapansin mo, yung ating upland, ginawang mga taniman, ginawang nilinis ang paliguan, naging doon sa spring, at yung mga basura na nagkalat, ginawang eco-waste garden, pababa ng bayan, makikita mo ay 95% malinis ang ilog ng Angono. Opo. Diba? At taon-taon, tuloy ang hukay ilog para mag-siltation, para magbumaha. Miskit ang ulan, hindi na yung nininervous ang tao. Na-upgrade ang living condition ng mamamayan ng Angono. At kinilala ng Inaris ecosystem. At ayun po yung, kaya po nabigyan po ng yung Yes Champion. Mga barangay ay sumunod, nagkaroon ng mga segregation, MRF,
dati-rati, tapon dito, tapon dyan. Bagamat meron pa rin tayong kakulangan sa minsan, koleksyon ng basura, dahil nasisira ang mga truck, ay ang resulta nitong ating environmental sustainability nito ay economics. Pag nakita ng mga negosyante malinis sa bayan, lumapat ang karsada. Walang traffic. Tapos maganda yung tabing dagat, maganda yung view deck. Wala kang mali hindi puntahan kasi dito yung hanap buhay. Totoo po yun. At pag may hanap buhay, ibig sabihin, positive yung komunidad. Mataas ang living conditions ng mga tao. Kaya tayo naging galing po. Ang mga squatter, nakita mo, inaayos ng tahanan. Ito po ba yung meron po akong nabasa sa Facebook. Ang isa sa best practices na parang inadapt po na La Union noong 2018. Ito po ba yung Zero Squatter Program? Pati po yung environment po ba yung waste management? Kasi tiro yung cemetery natin. Karamihan mga cemetery ng bayan. Parang wala lang. Pag-araw ng mga patay, nililinis. Lundag dito, lundag dyan. Pero sa bayan ng Angono, ginawa ng kalsada ang mga patay. Hinahiwalay ang buhay, ginawa ng kalsada ang buhay at patay. Mabayad ang mga tao sa lupang dati hindi kanila na parang squatter sila. Ngayon may kanya-kanya na tigpe, 25 metro kwadrado, pinabayaran sa may-ari ng lupa at magkaroon ng sariling daan. Kaya ano tawag doon? Pag sila yung squatter dati at bigyan ng pagkakataon magkaroon ng sariling lupa at may tahanan, upgrade the living condition ng Angono, hindi lang ang mga buhay, pati ang mga patay, ay binigyan ng kaluwagan. Ibig sabihin, lahat ng sulok sa tingin natin ay meron ganun mga squatter, sinisiro natin, participatory, inclusive, lahat kasama. Bali po sa may, tungkol po dito sa may Zero Squatter Program, makikipag-coordinate po ba kayo sa DLG or sa DSWD? Ang DSWD, kung may mga tulong na pwede ibigay sa ating mga kababayan ng DSWD, bawa, para silang pan-down, tignan 5,000, pan-down, sa 10 nila, 50,000, ito ngayon initial fund para doon sa programa ay meron silang down payment. Ano po? Additional na po. Nagkano ba sila? Parang sa mga Zero Squatter Programs yun, di ba? Nililipat po ba sila sa mga housing, kabahay, or binibigyan po sila ng parang Depende sa kakayahang panghanap po kayo? Depende sa classification ng mga tao. Pero ang mga mamamayang Angono, isang maganda rito, ay meron silang sapat na hanap buhay. Wala lang silang sapat na pera pambili. Kasi nga, kung ang pera lang nila kinikita nila pangkain, paano pa sila bibili ng 100 square meter? Pero pag inatihati mo, 100 square meter sa 4 na parsela, 25, 25, 25, 25. Ang 100 square meter, sa halagang 3,000, 300,000 yan. 10 years ago. Kaya ngayon, unti-unti na lumiliit yung bilang ng ating mga squatter. Dati madami. Dahil ang lupa naman natin, unti-unting nauubos na kung panay sa kanila lamang yung programa. Kaya kung ito'y matapos natin, balik probinsya na. Wala na squatter. Kung wala ka na squatter, kung may bagong lilitaw, balik probinsya na kayo. Sa kasalukuyang panahon po, kamusta naman po yung naging progreso nito? Tuloy-tuloy kasi alam mo ang una, Zero Squatter Program. Bakit sila kasama? Pamahagi sila ng environment eh. Magiging marumi ang iyong kapaligiran. Pagka ang mga nagkakalat na katulad nila, hindi mo bibigyan ng pagkakataon ng buhay. Pabigyan ng marangal ng lupa, tahanan. Bigyan mo ng lupa, tulungan natin maghulog ang mga tao. At kung hindi, mabigyan mo ng marangal ng tirahan. Ibig sabihin, hindi mo kang basura tingnan, marangal. So, anong sitwasyon? Ang sitwasyon ngayon, ang local government ay tinutulungan sila na maging organisado. At ako bilang program coordinator, ako mismo nag-coordinate sa kanila kung paano ginagawa ang pangarap at maging isang makatotohanan.
down payment, kaysa iyan ay gibain at ipag-demolish ang may-ari, may mga pumayag na bayaran ang kanilang mga lupa ng hulugan. At hulugan ng 5 taon, 10 taon. Dahil kung wala ka, ibibigay na gano'ng forecast sa kanila. Kailangan daw siguro galaw naman kayo sa Angono. Pero kung makikita mo ang 20 years of Angono before I became a mayor, traffic sa loob ng bayan, masikip, walang lagusan. Pero ngayon, kahit saan ka pumunta, may labasan. O nga po, nabasa ko nga po, isa sa mga pinakamagaling na karangalan sa Angono ay, I think dati po itong third class municipality. Fourth class. Fourth class. Noong mga panahon 1990s. Pero sa kasalukuyang panahon, tayo ay nasa first class municipality. First class, competitive. Yes. Ayun ano po, 8th most competitive municipality. Sa 1,499. Ang liit na bayan after Teresa. Nasa pagitan ka ng Premier District of the Philippines, Taytay, Cainta, Binangunan. Angono. Kalahati lang ng mga property nila. Pero sa competitiveness, pangwalo tayo sa buo. Number 1 tayo sa infrastructure. Ito po ba, ano po yung standard na sunod natin sa DALP, sa Gawad? Sa galing Gawad, ang galing po award ay parang Nobel Peace Prize yan ng mga LGUs. Ng mga LGUs, government, provincial government, parating government, city government. Naglalaman-lamang kami dyan sa contest na yan. Kalaban na nga namin si Jess Robredo. Kakalaban na nga namin. Sa Naga. Yung mga sinahagin doon ng araw. Marides, Bayan ni Fernando. Lahat na magagaling. Kakalaban na namin ng araw. Pero, siyempre, bilang isang Rizaleño, pride and proud kami na nakikisali tayo. Yung maliit na bayan na ito. Bilang mo, number 1 si Taytay at si Cainta. Totoo po. Ramdam na ramdam yan. Basta pag Rizaleño, competitive. Pero, at least ang bayan ng Angono, may contribution. Hindi yung pang maliit ka, parang palakpakan na lang. Hindi, maliit, malaki. Sa Rizal, ang bayan ng Angono, isa nagbibigay ng resulta. Kaya makikita mo yan, National Competitiveness Index. Naroon tayo. Hindi mo nakakatuwa pang-1, minsan pang-6, minsan pang-3. Antayin rin yung sumipa ang Angono. 3 to 5 years from now, Angono lipat. 100 hectares of economic subdivision. Ngayon ba yung magiging bagong slogan natin? Ang Angono lipat? Angono lipat. 3 to 5 hectares. Hindi nalalabas sa mga kabataan para maghanap buhay at lumuwas. Tayo ngayon ang pupuntahan. May maayos na lakeside, sagingan, may coastal, may mga park, meron kang parang Ortigas Center, meron kang parang BGC sa Panglumayan, mahabang parang sa Isidro, Kalayaan. Kaya, makikita mo yung planning ng bayan. Mapaloob ng bayan, malapad. Yung mga old town na kalye, ginagawa na ng mga side parking one way, pero bihira ka makabalita rito ng traffic ng 1 oras, traffic ng 30 minutes. Ayun nga po. Kung matatraffic ka, papuntang junction. Sa Cainta yun. Lumipad sa highway natin sa mga maparang. Opo. Labas mo ang Tibolo. Version mode po. Punta ka ng Pasig, traffic sa tayo, hindi naman lumasang Baytown. Pag natapos yung ating lipad coastal, hindi naman tayo pinababayaan ng Governor Inares, Congressman. Mangarap ka, libre. I-submit mo sa kanila. O at least, kung may pondo, hindi naman tayo tinitiis. Pabukod sa iyong mga inobasyon. Bali, ano po pala yung may tatanong pala. Tanong na rin ng ibang mga kababayan natin. Ano po yung kasalukuyang proyekto na ginagawa sa Sumiwawa? Yung para pong kalsada. Yan ay expansion ng ating Lakeside Eco Park. At swerte nga natin, tayo ay dinaanan ng coastal na dati-rati, ang biyahe natin lahat papuntang Iglesia, Aluwas, papuntang Baytown,
Ngayon, papuntang Cape Movie, papuntang Baytown, Cape Movie, hindi ka na pupunta sa nawala ang traffic. Sabi, papuntang Iglesia, papuntang Kentucky sa Duwabit. Ngayon, kalat na, pag ikaw luluwas, diyan ka na dumas sa likod ng gym. Punta ka naman sa San Martin. Well, doon ka sa papuntang Taytay. O dumaan ka sa Sun Street, makakapunta ka rin sa dulo. Maraming, ngayon, yung dulo na ang dagat, para lakihin natin ang park at the same time, idudugtong din ang coastal. So kung sa ngayon nga lang, yung park natin, ang dami ng tao eh. Palalakihin pa natin yun. Gusto mga tao palakihin, parang natatakot sila dun sa coastal, bakit kami kalsada doon? Pero gagawa pa tayo ng isang park sa likod ng coastal. Oo. Gagawa tayo. At another new park. Tapos yung coastal na yan, may joggingan niya sa ibabaw. Bababa ka sa ating park. May joggingan pa rin, may mga option. Bali mga, kailan po, parang binabalak po paliparin yung project? Ongoing na siya. Ang movement ay dire-diretso na. Tapos kung habang lumalaki yung park, dumadami ang small economy nagtitinda. Opo. Dumadami naghahanap buhay. At ang sagandahan dito, alam ng mamamayan na mahigpit tayo sa kaninisan. Kaya ang tinatawag dyan, may economic movement, but there is environmental sustainability. Ilog natin, talawin mo ilog natin. Pakita mo ilog natin, magbibilang ka ng dami ng basura kung may basura. Ayaw ka naman ikumpara sa ibang bayan. Gawa ka sa ilog natin, kaliwat kanan, tingnan mo. Maaaring bumabaw dahil hinuhukay natin. Kesa dati pa rin basura. So, ang bituka ng bayan ay nilinis para wag magkaroon ng colon cancer. Ang bituka ng tao at ang bituka ng bayan ay pareho ng mundo. May maliit, may malaki. At tayo, laging may mga volunteer na naglilinis ng ating kapaligiran. May allowance yan sa bayan, may financial assistance yan. So, merong employment. Matatag na fiscal autonomy Habang kami nakaupo rito, may bayani, may bayad, may allowance ka pa. Financial assistance. So, yan yung tinatawag na may autonomy. To upgrade the living condition of our town, working in harmony with nature, yun yung ating vision and mission. And with the artistry of our people, we are dreaming of a peaceful, orderly, just humane, prosperous community. So, kung may pangarap ka, at least alam mo ano mangyayari. Kaysa rin sa ano ba yan? May project yan, waiting shed, tulad, basketball court. Ano yan? Yan component. May connection ng bawat Ito component. Ang highlight natin, yung livable. Livable community in a place na may mga park, people can unwind, people can find a place they can unwind, can sit, bonding, dyan lang sa Plaza Rizal. Dati nung araw, 25 years ago, bago ako mag-mayor, kung namimikap ka ng babae, LGBT, bakla, dyan, sampayan. Ngayon, walang bakot ang munisipyo. Ang tao nakakaupo, masaya, sa ilalim ng puno. Nakakasinghot sa normal na hangin. So yun yung ating mga YES program na mapapansin mo sa Angono, may mga puno pa. Ngayon po parang mag-describe din ng nanay ko po, mami ko po. Kasi lumipat sila dito noong I think mga 1980s dito sa Mayong. Tapos wala noon, hanggang ngayon, napansin nila yung ang development ng kahit na nagde-develop na siya, nagiging medyo urbanized na po, napapanatili pa rin yung parang mayroong provincial feels. Ayun po yung provincial feels. Salamat sa nanay mo, tayo kita yun. Kasi balance development. Opo. Dati po kasi siyang taga-Kainta. Sa Kainta, wala nang medyo, parang mga panahon na yun, industrialized na din. Pero napunta sa dito, kahit malapit sila sa Maynila, ang malapit sa Maynila, di ba? Ano pa rin, yung nature.
Dati po kasi kami, malapit na kami dito, dati po kami taga-Karen. Diyan po sa may 4th Street. Kaya po parang kitang-kita po namin. Pinagaganda na Caribbean yun. Opo. Inaayos sa mga kanal. At hindi na ito kamukha ng Caribbean 20 years ago. Ay, nalala ko nung panahon ko lang yun, siguro baby pa ako, bata pa ako. 2009, din sa Caribbean, yung Undoy, naging, parang bahang may uod. Kaya bumalik ako ng 2010. Dahil nga, siyempre, ang puso ko yung kapaligiran. Balanse. Pangalawa, may anak din ako. Nakakaranas din ang baha. Abit, tumigil din kami sa mga lugar na hindi maayos ang araw. Pero gusto ko, kung mangangarap ako, ang aking Valle Verde, ang aking ang aking Falls Park ay ang Angono. Hindi ko lang kailangan umalis ang Angono. Angono ang ating pagandahin. Yes. So may mga barometer. At yung barometer na yan, ito yung mga indikasyon na tayo ay binigyan ng pangkaranganan. Regular na sa atin ang manalo. Dahil meron tayong mga indikasyon na ino-comply. At yun yung bakit tayo nabibigyan ng bayan na may 5 SDLB, bayan na may 2 Good Galing Cook Award, bayan na Masidhing Award na pagmamahal sa kalikasan. Yes. Ang basura natin, tinatanggal na lang natin sa regalo, contest. Hindi tayo bibili. Ayun mo ba yung mga balantak na parang yung mga puting truck? Puti, verde. Verde, yes. Puti, bigay ng national government. So, bihira tayong bumili. Dahil sa laging, ang mamamayan ng isa, nananalo tayo. Yun ang ating mga innovative approach. Ika nga, parang si Rizal, pumunta sa Dapitan, tulog na bayan ang Dapitan. Tinransform niya. Pero yun mo, may SDG na pala nung araw. Sustainable. Environmental concern. Nagawa ng Park si Rizal sa Dapitan. Ang mga paaralan. Ang Marites, ang Parisol, ang mga bata, siguro ang edukasyon. Nagtayo ng paaralan. Ayun ba yung kwento ni Rizal, nanalo siya ng Sa lottery, nanalo siya ng pinagpagawa ng park. Dinivelop niya ang isang maliit na kilalang syudad na ngayon ng Dapitan. Ibig sabihin, ahead si Rizal 100 years ago. Ngayon, kung ginawa ng Rizal yun, kaya rin natin gawin. Nga lang, ito yung tinatawag na pagiging independency at committed ka to upgrade your people's living condition. Sa atin, ang crime rate natin, 95% peaceful. Pero mag-iingat. Kasi ang tao, iba't iba. Hindi natin alam kung sino may kailangan, hindi may kailangan. Nangyayari pa rin po ba yung dati kasi nababalita rin sa una yung mga binatang nadudukot? May mga minsan may nangangapan. Ang kapabayaan, minsan tao rin. Bawa, ang Angola, sabi ko nga nung araw, bukas ka ng gate, magbukas ka ng electric fan, walang kukuha. Eh ngayon, kung ikaw nasa isang looban, nag-apartment ka, bukas ang iyong bintana, naka-charge ka. Eh hindi natin sinasabing isa sa mga dumadaan ka ay walang pangangailangan. Huwag natin bigyan ng pagkakataon ang mga tao na nangangailangan ay ang inyong kapabayaan ay maging dahilan ng pagkawala. Pero tahimik yung bayan, paikot-ikot ka niya, walang kukuha sa iyo. Pero huwag ka magpakita na. Ba, yung iba nga nakatungong ganyan. Nagsesend nila sa kalye. Aba, hindi naman natin alam ang Angono ngayon, hindi katulad ng Angono ng araw. Ang Angono ngayon ay isang sentro ng daanan. Mahabang parang sa kabundukan, may McDo, may daan papuntang Binangonan. Crossing, kaya ano dumadaan niya, hindi naman natin alam ko. Mag-ingat. Bali po parang sinasabi po dito na kahit okay dito sa may Angono, napakahalaga pa rin talaga ng citizen participation. Talaga. Hindi lang ang gobyerno para magbibigay sa'yo. Mahalaga na magkakaroon ng pagtotoo, parang mutual na, parang social contract to, di ba? Parang mutual na pagtutulungan dito. Para magkaroon talaga ng initiative, magkaroon talaga ng pagbabago. Tapos magkaroon talaga ng keep moving po, di ba? Kaya keep moving. Tapos,
i-upgrade ang living condition ng tao with a heart. Kaya, servisyon may puso, keep moving. Again, tumataas yung ating klasifikasyon at gumaganda ang ating hanap buhay. Kailangan lumipad para sa mas malaking pangarap. Huwag na residential, kailangan hanap buhay na. Isang igda, 120 hectares, Pagkumayan 5, Mampalang 5, San Isidro 10, Kalayaan 40, San Vicente 2. Iba't ibang lugar na mayroong light industrial park, hanap buhay. Parang BGC. May iba't ibang zones. Iba't ibang zone yan. Tapos, nakita mo ang bundok natin, ang rolling hills, napapanatili ang mga green. Pero sa totoo nito may mga subdivision, kumukuti-kutita, parang Hollywood. Hindi ba? Oo, napakadami nyo sa bundok eh. Palagi na Tumayo ka dito sa gabi, talabi mo ang bundok. Dati ang bundok natin rin, sulok. Ngayon, gising. Mula rin sa San Isidro, papunta lang ang binangunan. Kumukuti-kutita. Mamimili ka ng iyong pupuntahan. Ang mga taga-Angono, hindi na siya ang lumuluwas pumunta ng Antipolo, pumupunta sa Tagaytay. Dito na lang. Angono is a possible short stay, one-day tour na pag nagkaroon tayo ng mga outlet stores sa Bindagan. SLEX, di ba? Yung mga NLEX, SLEX. Kasi na outlet store, food hub. Meron nga kabilaan ng highway. Bago ka pumunta sa bago ka lumuwas sa Maynila, tayo ay tumigil dito, umigil at magpapil. Ang stop. Short stop, huminga tayo. Bakit? Masarap dyan sa Angono, parang ka nasa Singapore. Di ba? Di ba? Tama. Sa Singapore, sa bakit ano, may parking na malaki, may tsagingan, maraming tao, malinis. O nga po, astig. Parang astig po rin po nun, diba? For example, pag sinabi kasing Angono art capital of the Philippines, parang meron ng branding talaga ng Gigantes Festival sa Clemente, Curling Budol. Paano mo nagawa ito rin? Ito ay circumstantial, but importante, may pangarap. Libre ang pangarap eh. Ay kung opportunity na rin ito. Kaya yung pangarap mo, hindi dumating ang mga tulong galing sa Antipolo, ito galing sa National, ibibigyan. I-congressman, tuloy ang project. Pero importante rito, unti-unti mong nabubuo yung pangarap. Opo. Livable. And it's future. Sino ba ang future? Yours is your future. What we are doing is your future. Bakit? Ako gusto kong tumanda din ako eh. Tatanda naman pala kami talaga. Pero gusto ko nang umuya-uya ko sa isang lugar na tahimik. Panatag. Payapa. Diba? Opo. Balik po, Mayor Vice. Sa mga project natin na ginagawa ngayon sa local governance, pati sa environmental sustainability, ano po yung masasabi natin na parang uniquely ang po? Parang original, parang ang po yung nag-benchmark, exclusive po ang po yung gumawa. Yung living condition na umunlad, pero lalo pa rin yung identity ng old town. It's more on the cultural heritage, the art heritage is preserved. Pero yung development ay nadya dyan. Ibig sabihin, hindi totally turn around. Wala mga puno. Umulan, kung sinasabi kaularan ba yung bumabaha? Kaularan ba yung traffic? Sa atin, balance development. Ang gano'n doon, kaya pa, balance. Pwede ka pang matulog sa ilalim ng puno sa mga park. So it's more on a cultural heritage, environmental. People are aware of the environmental concern. The leaders and the people are united. Doon sa Angono, may pangarap. May pangarap ang mga nanonood. At kung wala kang pangarap, para ka lamang, ba't ka mag-aaral? Yun. Alan! Alvin! Maraming idadagdag yan. Pag sinabi Angono, ano yung sabi mo sa Angono?
the art capital of the Philippines. The multi-awarded town for governance and innovation. Dahil si Angono, hindi lang kilala sa mga artist, hindi kilala siya doon sa mga innovative practices. Ibig sabihin, pag sinabing innovative, yung governance system niya, which is participatory and participatory governance, ang pamamahala niya is hindi lang confined sa sinatawag na four corners ng ng mga management po. Hindi yung ano lang yung sinasabi ng mga theory sa management theory ng mga kilalang mga may nakilala mga na pinropose ni Max Weber, ni Frederick Taylor, kung sino-sino pa. Beyond that, may nai-invent po siya because of the leaders. Kasi they're thinking out of the box. Ano po ang kagawad, Alan? Admin po. Siya ang admin ng munisipyo. Siya ang katulong namin ni Mayora. Municipal Administrator po. Nice to meet you po. Miguel po. Ano mga alam ang mga ordinansa na nagbibigay suportan sa ating mga environmental sustainability? Niliwanag mo na yung ating MRF, Petcoso Park, mula bundok hanggang dagat, regional rehabilitation, preservation ng mga upland. Ano yung mga ordinansa? Aside po doon sa mga ordinance that supports the RA 9003, yung ating ecological solid waste management, siyempre meron tayong mga localizing. Meron tayong ordinance na katulad ng sagip bundok, sagip buhay. Anong sinasabi nun? Pinoprohibit ang alteration ng mga topography ng mga bundok at saka yung mga natitirang mga green buffer ng bayan ay pinipreserve na. Kasi unlike sa ibang lugar, for the sake of development, wala silang pakialam kahit yung mga existing bundok, yung mga existing natitirang vegetation na may mga kundi pa mga punong-puno. Wala silang pakialam basta for the sake of development. Putulin mo na yan, i-alter mo na yung topography, dito pinipreserve. Kasi nga, ito yung natural topography niya. Pag in-alter mo to, may possibility yung mga water tributaries na dati ang daloy itong course na to, magbabago. May tendency na itong mga, pag binago mo yung, in-alter mo yung topography niya, yung natural topography niya, itong mga water tributaries ito, yung natural course niya, maaaring mabago, pumasok na sa ibang magkaroon ng mga sinkhole, kaya nagkakaroon ng mga sinkhole. Kasi ngayon, dating mga water tributaries, pinabago. By science, ang sinasabi nila, yung natural water tributaries, ito yung fault line. Natural fault line to. Kaya ibig sabihin, pag binago mo, gagalaw at gagalaw yan. Diba? Yung mga existing na river, existing na creek, yan yung mga sinasabi ng mga geologists na natural fault line. So yun, may mga ordinansa ang munisipyo. Ano po yung mga halimbawa ng mga ordinansa na sumusuporta po sa cost na ito? Sumusuporta po dito sa mga proyekto? Yun. Mayroon kaming sagip bundok, sagip buhay. Ibig sabihin, i-preserve mo na yung remaining mountains niya na hindi ka na, bawal ka na mag-alter ng mga topography. Parang gano'n. Kahit private property yan, under naman ang forestry code. Pag mayroong mga 18% in elevation, dapat nga hindi natitituluhan yun. Kaya lang, siyempre, iba dito sa Pilipinas, kahit talampas siya, kahit bangin siya, natitituluhan. So, hindi na natin kaya i-revert yung ano doon na ibalik siya sa public use, as public domain. Kaya ang ginagawa na lang natin, nire-regulate na lang yun ng bayan. Pero hindi mo ba siya na parang nakakagay sa eminent domain ng powers mo ng local chief executive? Ang eminent domain kasi ng local government, exclusive lang kung ang intention is for public use.
gagawin mong kalsada. Eh, paano mo gagawin ang kalsada? Nasa bangin. O, nasa bangin. Anong magiging public use nun? Opo. Ano ba, parang ano ba, yung mga gustong mag-rappel. Doon mga climbing, hindi naman pwede yun. So, ang sabi ng batas, para mapa-revert mo siya, pupunta ka pa ng OSE, ng Office of the Solicitor General. Sila ang magpapa-revert ng title para ma-revert ito into public use. Public domain, sinasabi. Eh, masyado mahabang proseso yun. Kaya, more on regulatory na lang. In-exercise na lang ni local government yung police power niya as enshrined under Section 16. Diba? Yung General Welfare Clause. Section 16, NGC 1991. Paano po siguro, last question na rin. Ano po yung para mga unique na mga original po na galing talagang ang mono ng mga projects po regards po sa local governance and then po sa environmental sustainability. Yung parang tatak ang mono po na meron po ba tayo mga ganon? Or kung wala man po, nagkaroon po ba tayo ng parang mga proyekto na hindi man po ang mono talaga gumawa, pero meron po parang elements or contextualized na mga projects po na parang may elements po ng parang sa anguno. Ang nakikita namin dito na talagang anguno lang, na which is na-appreciate din ng ibang mga national agencies, yung Series Water Program. Series po? Ay, po. Series Water Program. Sa governance yun, Meron kasing national law noong 1992, yung RA 7279. Pero ang sinasabi lang niya yung program para sa informal sector, para lang sa mga homeless and underprivileged. Dito, hindi lang yung homeless and underprivileged ang binibigyan ng opportunity na magkaroon ng sariling lupa. Even yung mga middle class, di ba, Mayor Vice? Middle class, extended family, ina-accommodate. At another thing, ito lang sa buong Pilipinas ang may ordinansa na yung mga professional squatters saka mga squatting syndicates natutuwart na agad pag pumapasok sila dito. Meron kaming ordinansa na pwedeng gibain yung bahay outright. Summarily, hindi na wala nang judicial process. May ordinansa na yun. Pag ikaw ay nagtayo ng isang any structure na hindi ka nakapagpresenta, kung hindi sa'yo nakapangalan yung title, hindi ka nakapagpresenta ng notarized authorization from the owner sa munisipyo o sa barangay, iibain yung structure. Sa duration, Gigantes Festival. Hindi na yan. It's more on local initiative. From the negative side of using as propaganda sa mga Kastila noong araw into using that as an SDGs, an economic mascots. Parang Moriones na nga po yun. Gigantes Festival. Isa ito sa mga non-festival sa buong Pilipinas. Unlike before, wala lang. Masali lang sa procession. O minsan pang-akot sa bata. Parang mo yun. Pero this is something art and environment. And that is the Angono way of good governance. Kada programa may kanya-kanyang indicator. Ano po, balanced form of government, hindi lang government ang kumikilos, kundi merong participation ng tao. Then, at the same time po, a balanced approach, balanse, kahit konti-konti lang, pero umuunad parang pataas-pataas. Ganun po ang siguro ito na po, last question na po sa aking interview. Sa lahat po ng mga projects na na-mention po natin, Vice Mayor, Sir Alan, naisip niyo po ba na do you think these projects will be effective
yung mga best practices na to kapag in-emulate ito or benchmark ng other localities? Kailangan ay focus kasi innovative approach nila. Iba yung may pera ka. Iba yung may pera ka, gagawin mo. Kaya may approach to eh. May handling. May puso yung handling. Ano nga eh? Participatory, inclusive, integrated, evidence-based, people-centered development. Kung ito ay gusto mong i-emulate, madaling i-emulate. Pero pagdating dun sa cascading, kailangan meron isang spiritual leader in between of that government na siyang tatay yung pinaka-mascot, ninong organizer. Parang ako, kami ni Alan. Technical, si Sir Alan. Ang mayor, naroon sa opisina, siya ang nagtitimo ng direksyon. Pero pagdating sa ground organizing, ano yun? At yun yung pinakamatipid na paraan na naniniwala sa iyo tao. Mabigat sa isang informal sector, may resistance ang tao. Walang tiwala. Nagkakaroon ng parang magre-resist sila pag hindi sila naniniwala. Pagka nagkamali ka ng unang approach din, na sila siyempre, piling mo iba-aalisin. Kalaban niya. Pero bibigyan mo sila ng assurance. Kasali kayo, inclusive. Gaano po ka-open yung Angono municipal government sa pag-share ng mga best practices nito? Pag kami ini-invite, hindi naman kami madala. Sinasabi namin yung technique. At linggo-linggo, wala kaming ginawa, kundi Sabado at Linggo namin nakatuto sa mga unfinished. Kasi hindi lang naman nabigyan mo ng lupa eh. Tuturuan mo sila kung paano magbayad. Saka kaya siya na bigyan ng recognition ang galing po ako. Because replicable. Replicable yung program. Kasi yun yung unang tinitingnan nila. Is the program can be replicated by other LGUs? Yun yung unang tanong. Kaya siya yung participatory system governance ni Angono, binigyan ng award. Galing po. Kasi nga, nakikita nila na it is replicable. It can be applied to other municipalities. Mga napakadali. Mga talagang creativity lang sa yung dedication doon sa mga tao. Bali parang ang Angono, pwede na siyang gamitin framework, pero kung i-apply po ito, i-replicate ito ng other municipalities, depende na yun sa kanila. Sa will nila. Pati sa may parang sabihin natin, yung context na rin ng lugar nila. Kasi parang may narinig po ako, yung practice ng isang bayan, hindi po pwede na parang pukunin mo yung practice ng isang bayan, parang kokopyahin mo lang. Ang practice or ang maganda gawa, halimbawa, isang gobyerno sa ibang bansa, ito ay ginawa para out of these struggles, out of the work ng mga tao. Therefore, kung gusto natin na i-apply ito, mahalaga na titingnan natin kung applicable ba, kung pwede ba, kung possible ba na implement ito. Bali po yun po yung parang nakita kong view about po sa may replication for emulation, di ba? Para hindi po pwede na basta-basta mo lang kunin. Kailangan ng sabi nga ni Vice Mayor, ni Mayor Vice, focus, pati ng masusing pag-aaral. Walang politika. Walang politika. Saka maybe yung kanta ng Lakmay ng Magandang Pilipinas. Ayun. Kanya-kanyang estilo. Kultura. Kultura at iisa ang ibig natin marating ang magandang Pilipinas. Mayor Vice, tanong ko lang po. Patuloy pa rin ba yung stream nyo sa ano po? Yung sa PTV4? Ipahinga na muna kami ng isang buwan. Nagre-recontra kami. Bigyan muna kami ng isang buwan. Re-reforma. Pero isang kagandahan dito,
ang pinaka-total core of the program, governance or art tourism, family. Family. Family, whether it is a real family, whether there is another family, ang importante rito, close family ties. Meron another innovation. Magpapasalamat sila. Pasok na kayo. Ito ay isa sa mga successful natin na binigyan ng mga financial assistance ever Ganda since na taga-Kusi. ito. Ngayon, pumasa na ng pharmacist. Nagpapasalamat lang kasi Word passer na po siya. all throughout ng pag-aaral niya, kasama siya sa JO natin ngayon, nasa FA na siya. Sabi ko, aalisin na siya dahil pharmacist siya. Para maibigay naman natin sa iba. Tumatanggap siya ng yung educational fund kay Pero lang to, it's not educational assistance, it's more financial assistance for that education. Wala kami dito, ang scholarship dito, walang pinipili, hindi by grade. Hindi Based siya on assistant needs. scholar. Hindi dahil ang isip ng bata ay matalino, pwede na, hindi yun. Matalino ka, hindi ka matalino. Importante, meron kang will. Anong year siya nagsimula rito ng ano po, 27. pagka-graduate po ng high school. 2017 pa natin sila. Patuloy po. Oo, salamat ha. At least may resulta. Pinag-uusapan namin yung Angono din, it's more on family. Bridging. Pangalawa, yun political. So ayun, congratulations sa inyo ha. Congrats. Eric, Picture. so marami tayong innovation dito. Pagawa tayong picture dito. Tapos ibigay mo raw yung mga picture dun sa Galing. kasi ipopost daw sa online program. Dito kaya. Hindi kayo, dito kayo mag-ina. Halika, Mag-ina ba kayo? Yung restaurant po sa Calamero Vice. Yun yung mga participatory government. Halika kayo po, halika kayo. Ito ba yung anak mo rin? Ano po, pamangkin? Halika. Pharmacist din po siya. Ang galing nga. Word passer din po. Ang galing. Kaya ko, pagawa tayong picture. Ala, sama ka. Ikaw ang tumata yung program coordinator din. Sisi po. Kasi ano bang nagsama sa kanila dati no? Si Kuya Boy de la Cruz. Ganun ba? Si Boy. Meral ko ano. Opo, bago siya Sige. lumapit ng Canada. Sige. Good luck ha. Congrats. Oo. Dalawa na ka ng pharmacist. Sige, God Ano po, bless. may advice Apo, dapat na kami. sabi nyo laki Alan, kung mayroon ba ha? Yung Recommendation saan? sa ano po, ginagawa po. Kay Rizal Provincial. Oo, sige. Oo. Yung pinapagawa nyo na ba? Kay Lisbon po. Oo, sige. Pipirma na agad ni Mayor eh. Thank you po. Sige, good luck. Kaya ito yung mga ano, program. Ito, siyempre, pag sinasabi, ginukumpara ka sa mga syudad. Syudad sila eh. Antayin niyo yung, hindi namin kinakailangan mag-isyudad. Kailangan namin i-upgrade lamang yung living condition daw. Kung mag-isyudad, it's more on structure. Pero, siyempre, iba yung may pangarap ang lahat ng bayan, ang lahat ng syudad. Bali po yung isa pa sa mga ano, parang novel programs. Nobel Peace Prize. Novel Peace Prize. Meron po nakalimutan sa tayo. Isa po parang sa mga yun, hallmarks, primary hallmarks sa welfare. Saan pong part ng welfare yung example po yung scholarship po nila ano? Yung support ng government. Well, meron kami minsan, ini-employ namin sila as JO. Yan, based sa oras na pwede mo ipasok. Kung kaya mo yung kalahating araw na isang linggo, bigyan namin ng FA. Balik po ko niya ano po yung tanong na rin po siguro para sa iba. Kasi maraming mga batang gusto makapag-scholarship. Marami pang mga taga-angulo, pero parang... Pero balik mo na ako na. Sige po. Kasi parang hindi po nila alam kung paano. Saan po silang pwedeng lumapit? Hindi, sa amin, pwede sa amin. Iba naman, binabato namin sa Kapitolyo. Isa sa Kapitolyo, organization, may 10,000 monthly. Sa amin, more on financial assistance lang. Diyan ka, bigyan namin 2,000, 3,000 isang buwan. At least makatulong.
Pero may hinahanap po yun ng parang estado ng buhay. Depende. Depende. Hindi naman sinasabing mayaman, mahirap. Basta lumapit ka. Nakakuha mo ba? Opo. Lumapit ka. Kung makakatulong kami, iba yung status at strategy na aming application. Hindi naman kumot mahirap eh. Ikaw lang, hindi naman kumot mayaman, bawal. Kung sa tingin namin may maitutulong kami, ang importante rin, you inspire people. Pamilya po talaga yun sa mga core concepts. We inspire. Kailangan we inspire. We building our people's young generation's future. In relation po sa may family, napakahaba na ako, sorry po, sir. Dito po sa ano, kamusta naman po about sa may faith and culture? Paano naman po yung approach ng ating government dito? Well, faith to reason, kinagalang natin ang bawat paniniwala. Political, pero sense of respect natin. Culture, kinagalang natin. Cultural sensitivity, faith sensitivity. Kaya ang atin dito is more on balanced services inclusion. Pag sinabi natin inclusion, lahat kasama. Pero pagdating sa faith, paniniwala, hindi natin pwede pangunahan sila. Kung iyan ang paniniwala mo sa religion, gagalang kita. Pero ano basis of unity natin, commonality natin? Future community. O sa pareho mo dito yung family? Oh, lalo na family. Ang mga pamilya, ito bilang ang bottom line niyang pamilya eh. Ang sinasabi namin doon sa mga bata, wag kayong yung mga outcast ba? No, you are not outcast. You are born by circumstances. Then let it be. Move forward. Nandiyan na yan eh. Wala magulang yun. Nagkahiwala yung magulang ninyo. O ang papa mo o magulang mo, may asawang iba. Importante, focus ka sa sarili mo. At yung mga magulang, sila sabi namin, yung responsibilidad gawin nyo. Hindi ito yung model family lang na married, hindi. Ay, accept natin yung fact. Iba na yung mundo ngayon. Pero dapat open ka sa lahat. Opo. Siguro ang pinakamahalaga. Lalo yung mga outcast. Kaya nga dito, wala tayong sinisino. Lahat ng gusto natin. Gusto namin i-upgrade yun sa mga program na susunod. Sa ngayon, it's more on people's condition. Then, pagdating niya, program ulit. Home care, home aged. Meron nga tayong bahay kalinga sa mga outcast na bata. Pero, importante rito, yung human care. Accessible ka sa tao. Makakausap ka ng tao. Yung modeling. Kaya nga dito, kahit sino, pwede kabatian natin eh. Para mawala agad yung barrier. Okay, parang kitang-kitang nga eh. Dito pa lang sa munisipyo talagang pupasok ka lang kanina. Inisip ko kapag pupasok ako sa mayor's office, vice mayor's office, yung parang merong, alam niyo po yun, naka-tense na pressure na may ganun po sa ibang mayor's office eh. Pero pagpasok ko po dito, very welcoming po. Talaga. And then nakikita ko rin siya sa mismong sistema ng pamamahala ng umuno, kung saan bilang mahilig-hilig po maglakad-lakad eh, dito sa sa may plaza po. Nakikita sa bayan, nakikita ko po yung effective governance, yung participatory governance na merong close relationship talaga yung government, yung municipal government sa tao. Parang isa sa mga studies din ko, isa ito sa mga parang benefits ng pagiging decentralized form na pagkakaroon ng autonomy ng isang local government is feeling ko lang po merong equal standing between the government and the mayaman mahirap magkakasama. Saka merong sectoral representation. Magka-tricycle, magawalis, lahat yan. Meron po ba dito mga partido sa sa politika meron. Meron. Yung iba magkakasama na kami. Pero we can blame those who are aspiring. Kahit sino may pangarap eh. yung ito pala,
na nagko-connect na po. Okay lang po ba? Okay lang, okay lang. Yung sa may tungkol naman po sa aspect ng civil societies, dito po sa mga student formations, yung mga assemblies, ano po yung approach? Ano po yung parang tingin ng government sa mga organizations na ito? Basta kami open. Open, basta consultative. Basta dialogue. Kailangan may openness. Maliwanag, ano yung direction natin dalawa? Para sa commonality natin. Hindi ba? Opo. Lagi commonality, hindi yung maibibigay yung advantage sa amin. No? Ano yung commonality natin na pwede natin iangkas doon sa ating upgrading ng living condition. Opo. Both ways yan eh. Kailangan magkaakbay. Tama, barkadahan. Barkadahan. Di ba? May magkaakbay. Kailangan co-equal. Kami, narito kami. Temporary lang naman kami dito. Gusto kami ng tao, then let it be. Kung ayaw na sa amin ng tao, then go. Hanggang kami tinatangkin. Gawin namin yung sa tingin namin ay makakabuti. Di ba? Yun lang yung sa amin dito. So, nagkataon nga ako, isa lang dati dito, anak ko napasama. Circumstantial din eh. Bigla napatakbo, walang kasama eh. Hindi ako sinama. Hindi ba? Alam nyo, nagkalaban kami ng kapatid ko sa politika. Natitipli pa, magkabati na kami. Ganun talaga eh. Pero may kanya-kanyang kalayaan. Yun ang demokrasya. At ang tao ang magdadrive. People-driven. It must be people-driven based on the dream. Sabi nga ni Abraham Lincoln, di ba? Democracy is for the people, by the people, for the people. For the people. People's-driven. Participatory. Inclusive. Ito naman po, medyo sa linya na ng papers, kamusta naman po sa political side of things dito sa Angono? Well, dito sa atin, hanggat, kasi una, may mga values tayong pinipreserve dito eh. Kailangan yung disiplina na yun ma-maintain. Yung respeto ng mamamayan sa mga namumuno, dapat pagkakitaan ng mga namumuno na hindi katututunan. So, kailangan conservative liberated tayo. Approach liberated ka sa tao, malaya, yapusin mo. Pero in the application, Napapanatili yung mga... yung nga yung tinatawag na old ambience. Conservative. Yes po, yun nga po yung napansin namin din dito sa Angono. Conservative liberated. Di ba? Opo. You are liberated to accept, open to all ideas. But in the implementation, yun ang ating guidepost eh. PCM. People-centered, integrated, enterprise. Development community. Opo. Yun, inclusive. Lagi inclusive, huwag exclusive. Kailangan para sa lahat. Kaya keep moving with the heart. Bali po, sa medyo ending part sa akin, ano po masasabi nyo sa mga kabataang Angono natin, sa mga future leaders, sa mga may nais na mamuno dito sa ating bayan? May openness, may acceptance ng... Parang ano po yung gusto nyong mensahe? Kailangan may openness ka sa gusto mong mangyari para sa bayan. Pero din, willing kang tumanggap ng advice and willing kang mag-share ng iyong insight. Opo. Mahirap ba manungkulan kung mga bata gusto ninyo or kung gusto nyo maging disciplined community? Then you speak, you participate. Magsalita, pinakamaganda yun. Mahirap mamuno ng mga ngapa. At open kami ron. Ganon din ang mga bagong kabataan. Huwag maging mahiya. Huwag mahiya, magsalita. Hanggat ang inyong mga namumuno yung nakikinig. Pag hindi na nakikinig, may ralihin nyo na. Ayaw pakinggan, ilabas yung karapatan ninyo. Kailangan ilabas yung ano gusto natin.
Pinakalan, yun yung tinatawag na commonality. As a community, what is our commonality? Safe. Di ba? Peaceful. Orderly. Maglakad ka dyan na bilangin mo kung nakatanggong ikot ka na yun, nakakita ka naman ng hold upper. May gulo, pero ito, minsan mga domestic violence, hindi maiwasan yan eh. Minsan sa loob ng tahanan. Di ba? So, kaya tayo na nanawagan na mapayapang tayo. At kaya natin inuuna, hindi ko naman inuuna per se, kaya kasama ang mga informal settlers. Unahin natin sila, bigyan natin ng opportunity para magkaroon ng equality. Outcast na nga sila, i-outcast mo ba? Pero dito, pag nag-outcast, pagka sinama mo sa programa, hindi natin inaalis sa Angono. Dito rin sa Angono. Paano po ba maging taga-Angono? Tanong ng iba. Aba, hindi, kung meron kang available na bakit na mamamarahin lupa dito, bumili ka. Opo. Ganun lang. Kung meron pa, hanggat may mura pa. Hindi ba? Pero darating yung time, 10 years from now, ang taas na lalo ng value nito. Well, nakikita ko 10 years from now, mas magiging industrialized ito. Ano po palang classification kasalukuyan ng rural pa rin po? Or It's more mixed use. Mixed use community, like industrial, residential. Yun na imbalance. At yung mga gagawin namin economic subdivision, hindi na dito yun. Sa kalabasan ng bayan. Yung mga remaining area is not for residential. Income naman. Tapos kung ayusin yung mga walang tahanan, organize mo siya, pinlano mo. Siyempre, makakaharap pa din ng mga high-rise para sa mga middle income. Pero hindi na yung flat land. May balak po maging magtayo ng mga maraming high-rise buildings Sa ating light industrial, yun yung dating quarry, sa may store line. yung mga 10-story buildings sa Parmaco. Darating yan. Darating yung time yan. Kasi kung yung community mo ay booming eh. Yung demand eh. Darating yun. 5 years from now. At mo nga yung bahay ng ating mga Iglesia ni Cristo. Doon po sa may tabi, meron pong 10 story na. 10-story dalawa. Bakit Angon? Hindi ba? Why Angon? Sagot ko po yan kasi malapit sa amin. Malapit sa city. Hindi ba? Malapit sa city. Accessible. Opo. Malapit sa SM. Malapit sa city. Hindi kayo naabot ng 30 minutes papunta sa munisipyo. 5 minutes, kaya mong i-hit. So, kaya ka sa tricycle, di ba? Importante yung sinasabi ko, balance eh. May respeto ang bawat isa. Unlike din sa walang pakialaman, di ba? Saan ba kayo nauwi? Ngayon po sa Metropolis na. Ang Metropolis siya, malapit sa atin, ano? Opo. May mga maraming taga-Angono niya. Doon po kasi kami nakakuha ng bahay, pero may bahay pa kami dyan sa Caribe. Saan ka sa Caribe? Sa Port Street. Kayo ba yun sa apartment dati? Hindi Ay, po, sariling bahay po. Parang mga kilala ko kayo. Yung Manintin po. Manintin. Hindi ba yung happy ng tano dati ng San Isidro? Ha? Mga kapitbahay niyo ba yun? Dati yung happy ng... Hindi ko na po San matanda. Vicente ba kayo? San Niño? Santo Niño po. Ay, ang development ng kalsada ng pataas na. Naroon na sa San Vicente. Kaya mapansin mo itong mga nakaraang ulanan. Wala na ba? Mabilis sa subside ang tubig. So, at pangalawa, yan ang exit and entrance ng coastal. Mga po, dyan po magiging. Diyan. Paano ko pala yan? Magiging na-traffic dyan. Hindi. Magiging... Magiging ano yan? Magiging parang Edenville. Edenville. Ang ganda lang nga ng Edenville. Edenville, naging bali ka. Accessible. Dating ano yun, dating hindi dinadaanan. Patay na. Patay na. Ngayon, oo. Ngayon Tulog yun. Doon po dinadaanan. kayo sa may kalabaw. Paano squatter nung araw? Oo, yun. Parang nakakatakot dumaan dati dun eh. Eh, wala na nakakapagod. Ngayon, dire-diretso na. Hahatiin natin. May daan dito, may daan dyan. I-spread natin ang development. Galing, ang galing. Kaya yun ang ating mga infrastructure plan. Spread ang development. Pag spread ang development,
spread ang opportunity. Kaya yan, Caribe, pa-alod mo yung lugar na yan. Di ba? Oh. Madagdag ang hanap buhay. Hindi lang ng tao, madami hanap buhay. Yes. Hindi balik kumita ng padala-200 isang araw kaysa wala. Kaya mo lahat ng kanto dito, nasulok may kopya. May mga iced tea pa. Mga siomay. Dati lugaw lang Opo, yun. marami ng varieties, may mga milk tea, yan. Kung ano pala, kung kanyara po, business and then job opportunities, sa job, nagpa-facilitate ko ba Oo. ang government ng mga... Meron tayo number 1 sa buong Pilipinas. Public Employment Services Office. Marami tayo na i-recruit sa private para matanggap. Okay. Madami. So, Tapos sa ano lang po, yung kanyari sa pagkuha ng business permit, mabilis yan. Mabilis. Kaya mo kunin maghapon. Okay. Kung kumpleto pa mo, kaya mo kunin ito kalahating araw. Very good yan. Ngayon, mabilis tayo dito. Kasi isa po yun sa mga ano eh, isa yun sa mga karandain ng mga maliban, hindi lang Pilipino, mga dayuhan din eh. Talaga. Yung mabagal na, Talaga. na proseso Ang ng... raso ng pangyarihan, pinahihirapan pa tao. Sa atin, hindi. Tapos, narinig ko nga po sa kapangyarihan din na parang binigay ng local government code, may kakayahan ng, malakas na kakayahan ng, ng mga local governments. Oo, kaya kami autonomy. Kanya-kanyang estilo, kultura at galaw. Pero isa ang naistan ng marating. Ang magandang Pilipinas. Mga Pilipinas. Ang magandang Pilipinas. Magandang Pilipinas. And hoping, sa atin, ma-replicate at i-replicate. Di ba? Yan. Kaya sa amin, ba't kami tumatagal sa ano? Gusto kami ng tao. Kung ayaw na sa amin ng tao, hindi ako makatikim ng iba. Pero tingnan natin kung tatagal. Ganun na naman yun. Nung mawala ako nun, di ba? Wala hindi pinalad si Mrs. eh. Ito na mawala ako, si Mayor na naman. Pinalad. Sabihin mo kung nagugustuhan yung servisyo. Namimiss yung servisyo. Hindi ba? Pinakamahirap na servisyo, yung tao, pinakalangan. Yung makalapit sa kanyang mamamayan. Ang namumuno. Pero kung ang namumuno ay malayo sa kanya, parang katulad sa ibang lugar. Kahit ka lang na bayan ng buwis, hindi mo na nakakita yung namumuno mo. Hindi mo na nakakausap. May opinion po ba kayo, regarding po sa mga political dynasties? Ano? May opinion po kayo tungkol doon? Kung ipapatupad, ipatupad. Kaya lang, ang gobyerno din natin na may kasalanan. Binababayaan na ang dynasty mag-isis katulad namin. Hindi man namin inaasahan. Alam mo yung term limit. Dapat gawin ang open yan. Open yan. Kung matalo, hindi pahinga. Unlike doon saan, panalo ng panalo. Pagkatapos Kung papahinga, tapos tatakbo ulit. mapupunta rin sa mga mag-anang impuesto. Gobyerno din na nag-limit eh. Dapat hindi nilimitahan ng term. Bale, bisa experience nyo po, may loopholes talaga. Katulad ko, pwede naman dire-diretso dahil hindi naman kami natatalo. Hindi dapat, diretso naman. Tao pa rin talaga yung biggest like. Hindi ba? Kaya mo ang tao. Hindi ka mahiba pag natahimik na pag natigil na sa pwesto. Kung dire-diretso, lahat ng pwesto kinuha na. Gobyerno rin ang dapat pag-limitahan. Limitahan. Kung hanggang sa dalawa lang sa pamilya, sabay, o isa lamang. Di ba? Ang term, habaan. 6 years, 6 years. At tulad ng panahon ng araw. Yung Pilipinas ng araw. Bago ang 1973, Constitution. Maganda Pilipinas ang batas ng araw. Pangulo, 2 term. Ang mga namumuno, 6 na taon. Unlike yan, 3 years, 3 years. Limitado. Hindi only rice. Buti pa yung rice, only. Hindi ba? Hamong tao ang bumuto. Sa may, ito po, regarding po sa may parang kapangyarihan or powers po ng local government,
dito po sa Angulo. Sa tingin niyo po ba, kailangan pa rin ng Pilipinas ng federalismo? Federalismo, maganda yun. Pero kinakailangan, huwag sabay-sabay. Kinakailangan i-achieve ito ng isang region. Kung hindi niya kaya, huwag agad. Para yung bang nagko-convert ka sa city, from municipality, comply mo. Pero huwag sabay-sabay. Pwede yun. Pero bibiglain mo. Eh, teka, mag-aaral pa yan. Kinakailangan i-comply niya yung mga panuntunan. Eh di ganun din. I-apply mo. Ang pagiging federal, i-apply mo. Kung kaya mo. Pero yung bibiglain mo, huwag muna. Hindi ba? Ang bawal, ilang state yan. Senador, i-elect ito ng at large. Hindi ba? O i-elect siya per region. Dalawa, isang region. At dinahati mo pa yung national wealth. Nawala pa. Hindi yung isang pamilya, dalang pamilya, mag-ina, hindi ba mag-ama mo? Hindi ba? Kapatid. Eh kung taga-NCR ka, hindi taga-NCR. Bali po, Mayor Bryce, napapaganda ang ating usapan. Ito po, nabanggit ko na naman po yung parang kaya ako para kailangan po para sa may environment, sustainability, and local governance. And wala po sa akin, siguro mabuhay kayo, mabuhay ang local governance ng Angulo sa pag-implement ng mga very successful and very open people-centered na mga projects and ordinances. Meron po ba kayong mga parang final words or mensahe po? Kahit po kaunting salita. Hindi sa amin, kailangan tumulong ang tao. Walang tagumpay ng programa kung ang tao hindi makikialam. Makialam sa pamamaraan ng mga barangay development, municipal development, provincial development, or community development, or people's organization, or individual. Magsalita. Huwag mahiya. Magsalita, huwag mahiya. At kung matagumpay o hindi matagumpay, importante yun. Nagkaroon ng tinatawag na pag-uusap. Kaysa sa naghuhula. Lalo't ang mga namumuno ay open sa kanyang pamayaran. Yun lang. At dito naman sa Rizal, may kanyang estilo, may kanyang pamamaraan. Pero lahat naman yan ay mga pare-pareho kami award winning. Depende lang minsan sa aplikasyon. Ano ha? Opo. So po, Mayor Vice Jerry, maraming salamat po sa pakikipagparehan niyo po sa akin, pagbibigay ng kaunting oras. It's been an honor po for allowing me to give your time and conduct our interview. Mayor Vice, mabuhay po kayo. Okay, salamat ha. Okay. Maraming salamat po. Ako po ulit si Gab. Gab yung team. Kasama mo si Papa mo. Opo. Siya po si Sir Lawrence mo yung team. Bali po